Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuluyan ng lumayo ang dalawang sistema na binabantayan natin sa kanluran at hilagang bahagi ng bansa at naging mahina na ang southwest monsoon, pero meron pang mga bagong system na posibleng mabuo at lumapit sa bansa sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang dating Tropical Depression Neneng ay humina na at isa na ngayong low-pressure area habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Luzon. Ngayong araw, ang low-pressure area na dating si Neneng ay tinatayang nasa 460 kilometers north of Itbayat, Batanes. Ibig sabihin, nasa hilagang bahagi na ito ng Batanes at malapit nang lumabas sa northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat humina na ito mula sa pagiging tropical depression, mahalaga pa rin ang epekto nito sa daloy ng hangin at sa patuloy na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang pangunahing weather system na nararamdaman ngayon sa bansa ay ang southwest monsoon. Ito ang dahilan kung bakit may maulap at maulang panahon pa rin sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao. Kapag aktibo ang southwest monsoon, humihila ito ng moisture mula sa karagatan at nagdadala ng ulan sa mga lugar na nakaharap sa daloy mula sa timog kanluran. Kahit humina na si Neneng bilang low-pressure area, ang kaniyang dating sirkulasyon at posisyon sa hilaga ay nakatutulong pa rin sa pagpapanatili ng mas aktibong monsoon flow sa paligid ng Luzon. Kaya ang ulan ay maaaring pabalik-balik, may mga sandaling hihina pero maaari ring lumakas kapag may thunderstorm o rain band na dumaan. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan ng Tropical Storm Saudel. Ang sentro nito ay nasa 2,745 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness na umaabot hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malayo pa ito sa kalupaan ng Pilipinas, pero dahil nasa silangan ito ng Eastern Visayas at kumikilos papalapit sa pangkalahatang direksyon ng hilagang kanluran, mahalaga itong bantayan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hindi pa direktang nararamdaman sa bansa ang sentro ni Saudel, pero bahagi ito ng mas malawak na tropical cyclone activity sa Pacific. Kapag may tropical storm sa silangan ng bansa, kahit malayo pa, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng Philippine region. Sa ganitong sitwasyon, ang southwest monsoon pa rin ang pangunahing nagdadala ng ulan sa Luzon, pero ang mga tropical system sa paligid ay maaaring makaapekto sa lakas at direksyon ng monsoon flow. Kaya habang humina na ang dating Neneng bilang low-pressure area sa Hilaga, mayroon namang bagong tropical storm sa malayong silangan na dapat bantayan sa mas mahabang outlook. Para sa forecast weather conditions, ang Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao ay inaasahang makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, magiging maulap ang kalangitan sa mga lugar na ito at may posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa loob ng araw o gabi. Hindi laging sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar, pero kapag may active rain band or thunderstorm na tumama, maaaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga matataas o matatarik na bahagi, lalo na kung dati nang nabasa ng mga naunang pag-ulan ng lupa. Sa Ilocos Region, ang ulan mula sa southwest monsoon ay maaaring pumasok mula sa kanlurang bahagi at magdala ng makakapal na ulap sa ilang probinsya. Maaring may mga oras na bahagyang titila ang ulan, pero maaari itong bumalik kapag may panibagong ulap na dala ng monsoon flow. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa at mabababang kalsada, posibleng magkaroon ng localized flooding kapag lumakas ang buhos. Sa mga lugar naman na nasa paanan ng bundok, kailangang bantayan ang posibilidad ng landslides kung magtatagal ang ulan. Ang epekto ng pabalik-balik na ulan ay kadalasang naiipon, kaya mas nagiging sensitibo ang lupa at mga daluyan ng tubig habang tumatagal ang maulang pattern.
Sa Batanes, mas mahalaga ang pagbabantay dahil malapit dito ang low pressure area na dating sineneng habang papalabas ito sa northern boundary ng PAR. Maaaring makaranas ng makulimlim na panahon, scattered rains, at thunderstorms ang probinsya dahil sa impluensya ng southwest monsoon at sa nalalabing sirkulasyon sa hilagang bahagi. Dahil isla ang Batanes at bukas sa karagatan, mabilis magbago ang lagay ng panahon. Sa Cagayan at Apayao, ang scattered rains and thunderstorms ay maaari ring magdala ng moderate to at times heavy rains. Sa Cagayan, mahalagang bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog at mga mababang komunidad, lalo na kung ang ulan ay magtatagal sa ilang bahagi. Sa Apayao, dahil may mga lugar na matataas at malapit sa kabundukan, mas dapat bantayan ang posibilidad ng landslides kapag lumakas ang ulan. Para naman sa Metro Manila at rest of Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ang ulan dito kumpara sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, at Apayao, pero may posibilidad pa rin ng biglaang buhos. Sa Metro Manila, maaring maging pabago-bago ang kalangitan. May mga oras na maulap lamang o bahagyang maaliwalas, pero kapag may thunderstorm na nabuo, pwedeng biglang lumakas ang ulan. Kapag severe ang thunderstorm, posibleng magkaroon ng localized flooding sa mga kalsadang mababa at sa mga lugar na mahina ang drainage. Pagdating naman sa forecast wind and coastal water conditions, sa northern at western sections ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying bahagi ng northern at western Luzon, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea at sa mga lugar na malapit sa Batanes at hilagang bahagi ng bansa. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na ulan, thunderstorm, at bigla ang pagbugso ng hangin. Sa Visayas at rest of Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western sections ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na laging kalmado ang dagat. Kapag may thunderstorm sa paligid, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon kahit slight to moderate lamang ang general sea condition. Sa mga baybaying lugar ng Southern Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas, mahalagang bantayan ang aktual na lagay ng panahon bago bumiyahe sa dagat. Sa rest of the country, light to moderate din ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa pangkalahatan, mas maayos ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa northern at western sections ng Luzon. Pero may posibilidad pa rin ng panandaliang pagsama ng panahon kapag may localized thunderstorm. Kapag may kulog, kidlat, makapal na ulap at biglaang pagdilim sa karagatan, maaaring bumaba ang visibility, lumakas ang bugso ng hangin at pansamantalang maging mas maalo ng paligid. Ngayon naman, tingnan natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula August 20 hanggang August 26, may 3 tropical cyclones na present inside the PMD. Ang dating tropical depression na si Neneng, na isa ng low-pressure area, ay present pa rin at malapit ng lumabas sa northern boundary ng PRR. Ito ay nangangahulugang papalayo na ang dating Neneng sa bansa, pero ang kanyang nalalabing sirkulasyon at posisyon sa hilaga ay maaari pa ring may koneksyon sa kasalukuyang monsoon flow. Habang papalabas ito sa boundary ng PRR, patuloy pa ring dapat bantayan ang epekto nito sa hilagang bahagi ng Luzon at sa mga karagatang malapit dito. Kasama rin sa week 1 ang Tropical Cyclone Saudel na lumitaw over the eastern boundary ng TCID at inaasahang kikilos generally northwestward. Dahil si Saudel ay nasa silangan ng Eastern Visayas at kumikilos pahilagang kanluran, mahalagang subaybayan kung paano magbabago ang kaniyang track at lakas sa mga susunod na araw. Hindi pa ito direktang nagdudulot ng malaking epekto sa kalupaan sa oras na ito, pero ang tropical storm na nasa malayong silangan ay maaaring maging bahagi ng mas malawak na pattern na nagpapabago sa daloy ng hangin sa paligid ng bansa.
Habang gumagalaw ito, maaaring maging mas mahalaga ang kaniyang impluensya sa Philippine Area of Responsibility, TCID, at mga karatig na bahagi ng PMD. Mayroon ding TC1 na nabuo over the northwestern boundary ng PMD. Ang posisyon nito sa northwestern side ng PMD ay mahalaga dahil nasa bahagi ito na maaaring makaapekto sa pressure pattern sa hilaga at kanlurang bahagi ng rehiyon. Kapag may tropical system sa ganitong lugar, maaari nitong maimpluwensyahan ang daloy ng hangin na konektado sa southwest monsoon. Hindi ibig sabihin na may direktang epekto agad ito sa kalupaan ng Pilipinas, pero sa malawak na pagtingin sa panahon, ang presence ng mga system sa PMD ay mahalaga dahil maaari nilang palakasin o baguhin ang daloy ng moisture sa paligid ng bansa. Bukod sa mga tropical cyclone na present sa PMD, may TC-like vortex o TCLV1 na maaaring lumitaw over the eastern boundary ng TCID na may low likelihood of tropical cyclone formation during week 1. Ibig sabihin, may posibleng circulation na dapat bantayan sa silangan pero mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na tropical cyclone sa loob ng period na ito. Gayunman, kahit low likelihood pa ang formation, mahalaga pa rin ang monitoring dahil ang mga circulation sa silangan ng bansa ay maaaring makadagdag sa pagiging aktibo ng weather pattern. Kapag nagkaroon ng mas organisadong sirkulasyon, maaari nitong baguhin ang daloy ng hangin at makaapekto sa ulan sa mga susunod na araw. Para naman sa Week 2 mula August 27 hanggang September 2, ipinapakita na ang TCLV1 ay maaaring lumitaw over the northeastern boundary ng PER na may moderate chance of tropical cyclone formation. Ibig sabihin, ang circulation na binabantayan sa eastern boundary ng TCID sa Week 1 ay maaring maging mas mahalaga sa Week 2 kung lalapit ito sa northeastern boundary ng PAR. Dahil moderate ang chance ng formation, mas kailangan itong tutukan sa mga susunod na araw. Ang isang developing system sa northeastern side ng PAR ay maaaring makaapekto sa northern Luzon, sa karagatang nakapaligid sa hilagang bahagi ng bansa, at sa daloy ng southwest monsoon depende sa magiging galaw at lakas nito. Sa Week 2 rin, may another 2 TCLVs na inaasahang mabuo inside the PMD, parehong may low likelihood of tropical cyclone formation. Ang TCLV2 ay maaaring mabuo over the northeastern boundaries ng TCAD at TCID, habang ang TCLV3 ay posibleng ma-develop over the northwestern portion ng PMD. Sa madaling paliwanag, nananatiling aktibo ang tropical environment sa malawak na bahagi ng PMD, TCAD at TCID. Hindi lahat ng system ay inaasahang magiging bagyo, pero ang sunod-sunod na paglitaw ng circulation ay nagpapakita na hindi patahimik ang paligid ng bansa. Kapag may mga ganitong system sa hilaga, silangan o kanluran, maaari nilang maimpluwensyahan ang ulan, hangin at kondisyon ng dagat. Sa mas malawak na pananaw, ang dating neneng na isa ng low-pressure area sa Hilaga, si Tropical Storm Saudel sa silangan ng Eastern Visayas, ang TC1 sa northwestern boundary ng PMD, at ang mga posibleng TCLV sa TCID, TCAD at northeastern boundary ng PAR ay nagpapakita ng aktibong pattern sa paligid ng Philippine region. Hindi ibig sabihin nito na lahat sila ay direktang tatama sa Pilipinas, pero maaari silang magkaroon ng indirect effect sa pamamagitan ng southwest monsoon. Kapag may tropical system sa silangan o hilaga, mas maaring lumakas ang daloy ng hangin mula sa timog kanluran. Kapag lumakas ang southwest monsoon, mas tumataas ang posibilidad ng ulan sa Luzon, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa western sections. Sa madaling paliwanag, ang weather setup ngayon ay may dalawang mahalagang bahagi. Ang kasalukuyang epekto ng southwest monsoon sa Luzon at ang patuloy na paggalaw ng mga tropical system sa paligid ng PMD at TCID. Ang dating neneng ay papalabas na sa PAR bilang low pressure area, pero ang monsoon rains sa ilang bahagi ng Luzon ay nagpapatuloy. Si Saudel naman ay nasa malayong silangan ng Eastern Visayas at gumagalaw north-northwestward, kaya kailangang bantayan kung paano ito makaapekto sa mas malawak na pattern sa mga susunod na araw. Kasabay nito, may mga TCLV na maaring mabuo sa silangan at hilagang silangang bahagi ng PAR, kaya mananatiling aktibo ang pagbabantay sa mga posibleng pagbabago. Sa mga susunod na araw,
Ang pinakamahalagang obserbahan ay kung gaano pa katagal mananatiling aktibo ang southwest monsoon sa Luzon, kung paano tuluyang lalabas sa PAR ang dating Neneng, at kung ano ang magiging galaw ni Saudel habang kumikilos ito pahilagang kanluran. Kung mas magiging aktibo ang mga system sa silangan, maaaring magkaroon ng pagbabago sa pressure pattern at sa pagpasok ng moisture sa bansa. Kung ang southwest monsoon ay mananatiling malakas, mas posible pa rin ang pabalik-balik na ulan sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Apayao, Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon na maaabot ng monsoon flow.